Hindi na personal na humarap si dating Senador Bong Revilla sa pagdinig sa Sandigan Bayan ngayong araw. Para ito sa isa sa patong-patong niyang kaso kaugnay ng flood control scandal. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang kinahinatnan ng hearing ngayong araw? Actually, walang inihain na plea bargain si na dating Senador Bong Revilla kasama yung dating mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na kapwa ang mga akusado na ito kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Sa preliminary conference ngayong araw sa 4th Division ng Sandigan Bayan, dumating ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Juanito Mendoza, Emilita Watt at Christine Pineda. Pero si Revilla, no show dito. Kinatuwa na lamang siya ng kanyang abogado na pinayagan naman ng korte. Dito, isinamong ng kampo ni dating senador na sina Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang kasama sa listahan ng kanyang mga testigo. Pero hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference. Kahapon, humarap sa Department of Justice si Revilla para naman ito sa preliminary investigation ng kasong plunder kaugnay pa rin ng nasabing proyekto. Dito, sinasabi ng kanyang mga co-accused, lalo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nangikil din si Revilla. Pero kinuwestiyon ng kampo ni Revilla kung valid nga ba ang reklamong plunder laban sa kanya kung ang ilan naman sa mga kapwa niya akusado ang nadeklarang witnesses. Narito ang binigay niya mensahe sa lahat ng nagdadawit sa kanya sa flood control scandal. Sa mga supporters niyo, sir, paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin? Pops J, dapat nakatakda ang pre-trial dito sa Sandigan Bayan kaugnay ng graft case ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito sa February 19. Pero tila marereset yan, mabibigyan ng bagong schedule dahil hindi nga natapos ngayong araw yung preliminary conference. Kaya naman sa 19 ay ipagpapatuloy muna ito at tatapusin. Kaya aabangan natin kung kailan nga ba magsisimula yung pre-trial kaugnay sa kaso na ito na hawak ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Pops J. Arles, ano ang konteksto ng plea bargain? Paano makakaapekto sa kaso kung hindi nila pinasok ang kasunduang ito? Pops J, itong plea bargain kasi ay isang hakbang sa legal na paglilitis na kung saan parang in a shorter way at more understandable para sa ating mga viewers, ito yung parang tawaran kung saan yung mga akusado at yung prosecution mag-a-agree kung aamin nga ba yung mga inaakusahan kung guilty para sa ganun makonsider ito ng korte na meron silang dahilan at yung pag-aamin sa kanilang mga kasalanan kasi Pops J, kung totoo man at kung aamin man sila ay maaaring makapagbaba ng kanilang sentensya kagaya ng haba ng pagkakakulong at yung pagpapabilis din syempre ng paglilitis sa kanila. Arles, isinama ng kampo ni Revilla sa listahan ng kanyang mga testigo ang ilang kapwa niya akusado. Hindi ba ang mga ito rin ang nagdawit sa kanya? Ano ang magiging sisterito? Pops J, matatandaan natin na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, yung pinaka-nagdawit talaga dito kay dating Senador Bong Revilla kung saan sinabi niya na hindi bababa nga sa 2 beses na nag-deliver siya ng pera nito sa bahay sa Cavite na kung saan nagkausap pa nga sila at malalim daw yung relasyon nitong dalawa. At itong pagdadagdag ni Revilla sa kanila Bryce Hernandez at kay JP Mendoza bilang kanyang mga witness ay isang hakbang na naaayon naman dahil kanina sa preliminary conference kasama talaga ito sa mga plinansya nila. Hindi pa natin nakikita yung papel at dahilan kung bakit nga ba isinama ang mga ito sa kanyang mga testigo, but at least for now, aabangan natin Pops J kung ano nga ba yung mangyayari para sa pagtatapos ng pre-con kaugnay ng kasong ito. Arles, bakit hindi dumating si Revilla kanina? Pwede ba na hindi siya laging humarap sa mga pagdinig ng kanyang kaso? Pops J, ayon sa Clerk of Court ng 4th Division ng Sandigan Bayan, ito daw si Revilla ay nagpasa ng Special Power of Attorney kung saan sinasabi niya na yung kanyang mga counsel na lamang daw yung haharap para sa kanya. So tinanggap naman niya ng Sandigan Bayan and kanina ay actually nag-abot pa nga ng papel kung ano na yung sasagutan na at ano yung ipapasa from time to time na hindi nga haharap o hindi kakailanganin na dumalo mismo personally yung mga akusado. Pero Pops J, hindi natin matutukoy kung pwede na nga ba talaga na palaging ganito na ang sitwasyon na kung saan wala si Revilla at counsel na lamang niyang haharap dahil mayroong pong isang bahagi na kung saan kailangan mag-cross-examination yung defendant at yung prosecution patungkol sa kaso ng paglilitis.
Arles, anong balita sa motion ni Revilla na mag-inhibit ang judge sa kaso niya dahil sa conflict of interest o bias? Ang pinag-ugatan niyan, Pops J, ay yung itong isa daw sa mga judges ng Sandigan Bayan na hawak sa kanyang kaso, si Associate Justice Miranda, ay kapatid daw ni Buenaventura Miranda na naging counsel naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Revilla, meron daw tila bias or malice pa kung ito daw ay mananatiling bahagi ng paglilitis para sa kanya. Pero hindi yan kinatigan ng Sandigan Bayan at sinabi na kulang si Revilla sa mga akusasyon nito, mga alegasyon nito. At yung ito daw hakbang na ito ay kailangan mapatunayan mismo ng mga ebidensya at hindi alegasyon lamang. Hindi rin daw pwede na talikuran ng isang huwes ang kanyang responsibilidad. Ay abangan natin, Pops J, kung magkakaroon pa ba ng ibang motion ito si dating Senador Bong Revilla na karamihan sa mga ito ay hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Arles, kaugnay pa rin sa flood control scandal, pinagkokomento ng Korte Suprema ang Office of the Ombudsman at ang Independent Commission for Infrastructure sa inihaing petition for certiorari ni former Congressman Zaldico. Ano ba ang detalye nito? Ang detalye naman yan, Pops J, itong si dating Representative Zaldico kasi, ang sabi niya hindi raw dapat magpatuloy na itong pag-iimbestiga sa kanya. Iyan ay matapos maglabas ng resolusyon si Ombudsman Boying Rimulya na sinasabi na may probable cause para kasuhan nga si Ko at yung kapwa niyang mga akusado, ito pang mga personalidad ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay na maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Nais ni Ko na magkaroon ng temporary restraining order laban kanila Rimulya at gayon din sa Independent Commission for Infrastructure. Pero sa ngayon, ang inilabas na utos ng Korte Suprema ay sumagot ang Ombudsman at ICI sa nais o hiling na nito ni Dico at nang sa gayon bubulong na yung panawagan nga nito ni Ko. At Pops, alam mo itong petition na to for certiorari ni Representative Zaldico na resign na isa ito sa mga naging basihan kung paano natukoy ng pamahalaan na si Ko nga ay nagtungo sa Stockholm doon sa Sweden noong Pebrero. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.